Magandang hapon, Wisdom. Kamusta ka na? Mabuti. Sabi ng lahat, hallelujah. Hallelujah. Panginoon, handa kaming tumanggap. Kaya ngayon, tinatapos namin ang aming serye, The Rapture. May candy ako. Okay? Ang rapture at ang layunin ng seryeng ito ay ihanda ka. Sabi ng lahat, maghanda. Maghanda. Ihanda ka sa kung ano ang darating sa mga huling araw. Kaya paalala lang, maaari ba nating ipakita ang slide na ito? Paalala lang, the rapture is just one portion. Nagkaroon kami ng 9 na bahagi na serye sa The Last Days nung nakaraang taon. Kaya maaari kang pumunta sa seryeng ito sa aming YouTube. Mayroong link dito, Wisdom Church of Manila, org, Last Days, at dadalhin ka nito sa playlist na ito sa YouTube. So again, if you missed this or if you want to go back, want to understand, right, what is going to happen in the last days, Lord, what are going to be the events, right? Pagkatapos ay maaari kang pumunta dito at mag-aral. Sabi ng lahat, mag-aral. Mag-aral. Po, yung ginagawa natin, right? Pinag-aaralan natin ang salita. Ngayon, sa season na ito, pinag-uusapan natin ang paghahanda, di ba? Sa panahong ito ng paghahanda, pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagsisisi. Pinag-usapan natin ang pagsunod at pagkatapos ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa, sabi ng lahat, maging alerto. Maging alerto. Lumingon sa iyong kapitbahay at sabihin, gumising ka. Gumising ka na. Gumising ka na. Walang matutulog ngayon, ha? Okay? Pag-uusapan natin ang pagiging alerto. Kaya isipin mo ito sandali, okay? Gamitin ang iyong imahinasyon ng mabilis. Isipin na ikaw ay nagmamaneho sa isang malaking intersection, tama ba? At pagkatapos ay makikita mo ang kaguluhan. Nakikita mo ang mga kotse bumper to bumper, tama? Nakikita mo ang mga driver galit. Nakababa ang mga bintana nila, sumisigaw, tama ba? Nanghihingi ng ilang bagay. Kaya nakikita mo yon at ikaw pumasok ka at nakita mo ang traffic enforcer. Sabi ng lahat, traffic enforcer. Nasa gitna siya nitong intersection. At ano ang ginagawa niya? Siya ay nakatayo, abala, nakatingin sa kanyang telepono, naglalaro. Ano ang gagawin mo? Ano ang sasabihin mo? Paano ka pupunta? Ano ang mararamdaman mo sa sitwasyong yon doon? Hindi maganda, tama? Ngayon, hayaan mo akong bigyan ka ng isa pang senaryo. Pumasok ka sa isang restaurant. Ayan tuloy. Ano mga favorite restaurant nyo dyan? Tama? Pumasok ka sa isang restaurant at gutom na gutom ka. Meron kang isang buong araw, tama? At naghihintay ka ng masarap na pagkain, ang paborito mong pritong manok. At kaya nag-order ka ng paborito mong pritong manok, tinagdagan mo ng kare-kare, ayan, with sisig and ano pa, at barbecue. Ayun ka na ha, kaya't napakabuti at inaabangan mo yon. So you place your order, expecting na baka in 15 to 20 minutes kakain na ako, makontento na ako. Maganda ba yon? Tama? Kaya't naghintay ka. After 30 minutes, walang dumating. Kaya naghintay ka pa ng 30 minuto. So, after an hour, walang dumating. Gutom ka na. Kaya pala kumakalam ang sikmura mo, tama, at ang excitement mo ay naging iritasyon. Anong nangyayari? I wanna know what is going on. Kaya tumayo ka. Pumunta ka sa pinto ng kusina, at sumilip sa kung ano ang nangyayari sa kusina. At nakita mo, sabi ng lahat, ang chef, natutulog, naghihilik. Ano ang mararamdaman mo tungkol dyan? Ano ang sasabihin mo? Anong gagawin mo? Ngayon, simbahan, makinig at kailangan kong makinig kang mabuti. Ikaw ang tanging traffic enforcer sa matinding traffic jam na ito na tinatawag na buhay. Kapag ang isang tao ay nangangailangan ng direksyon, kapag ang isang tao ay nawala, kapag ang isang tao ay nangangailangan ng pagtuturo, kapag ang isang tao ay nangangailangan ng gabay, ikaw ay dapat na ang tao, ang liwanag, upang magbigay ng direksyon, upang magbigay ng pagtuturo. At ikaw ang chef sa restaurant ng buhay na ito. Ano ang ibig kong sabihin dito?
Kapag may nagugutom sa salita, kapag may nagugutom sa katotohanan, kapag may nagugutom sa pag-asa, kapag may nagugutom sa mga sagot sa mundong ito, ikaw ang liwanag. Ikaw dapat ang nagbibigay at nagpapakain ng espiritual na pagkain sa mga tao. Everybody say, ako yun! Ako yun. Wisdom Online. I-type ito sa ibaba. Ako yun. Pero makinig ka, talagang nagpapapansin ka ba? Talaga bang gising ka na ba? O sabihin nyo dun sa katabi mo, gising na, gising na. Gising. Literal, espiritual, tama ba talaga yan sa tingin mo? Physical, emotional? Palalawakin natin ito ngayon sa mas malalim na paraan. Paano kung pag-usapan kung paano maging alerto sa espiritual? Mag-usap, magdasal. Panginoon, pinupuri, niluluwalhati. Nagpapasalamat kami sa araw na ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa inihanda mo para sa amin. Sumasamo ako sa dugo ni Jesus sa bawat taong nakikinig sa tinig ng aking tinig. Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo na inihanda mo ang aming mga puso upang tumanggap mula sa iyo. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, na lahat ng natatanggap namin ngayon ay mga binhi na lalago ng 30, 60, 100 ulit sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin, Amen at Amen. Handa ka na bang lumalim ngayon? Oo. Okay lang ba yon? Oo. Ako, sa tingin ko, pagkatapos ng mga bahagi ng 1, 2, 3, naniniwala akong handa ka na para sa isang bagay na mas malalim. Maganda ba yon? Oo. Lahat ay nagsasabi ng Amen. Amen. Sisimulan ko sa Mateo 25:10. Galing pa rin sa talinghaga ng 10 na birhen, di ba? Babasahin ko lang to. Verse 10, ito ay nagsasabing, habang sila ay paalis upang bumili, dumating ang kasintahang lalaki. Ngayon, alam nating lahat na ito ay si Jesus. Ito ay si Jesus. Ito ay kumakatawan kay Jesus, tama ba? At ang mga handa ay pumasok na kasama niya sa piging ng kasalan at ang pinto ay isinara. Yung mga pinaghandaan. Sabi ng lahat maghanda, maghanda. Muli, pinag-uusapan pa rin natin ang tungkol sa paghahanda at simbahan sa mga huling araw na ito, inaasahan ng Panginoong Jesus na maging handa ang kanyang simbahan. Upang maging alerto, upang maging gising, upang maging pansin. Inaasahan ng Panginoong Jesus na tayo ay maging handa, mag-ingat. Ngayon, sa kasamaang palad, marami, o hindi ako magsasabi ng marami, ngunit ang ilang mga mananampalataya ay natutulog. Tulog. Spiritual man yan, emotionally, di ba? Pero tulog na sila. Sila ay nabighani sa Netflix. Sila ay nabighani sa mga telenovela na ito. Sa pamamagitan ng mga laro, sa pamamagitan ng mga bagay na nagpapanatiling abala, tama ba? At kaya humihingi ako sa Panginoon sa loob ng maraming linggo ngayon at nagtatanong ako, Panginoon, bakit natutulog ang iyong mga tao? Panginoon, bakit nawawala ang aming langis? Itong talinghaga dito ay tungkol sa mga birhen na nawawalan ng langis, di ba? Bakit tayo nawawalan ng langis? Bakit nawala ang apoy namin para sa'yo? Alam mo, tuwang-tuwa si Christian. Pagkatapos ng 10 buwan, pagkatapos ng 1 taon, nangyayari ba ito? Halika na, maging tapat tayo ha? Oo. Nangyayari ito. Ngunit bakit ito nangyayari? Bakit tayo dumadaan sa mga season na parang pagod na tayo? Sobrang pagod. We're disengaged. Meron tayong mga panahon ng pagkabagot. Ayaw naming pumunta sa simbahan. I don't want any Bible study. I don't want to pray. Bakit tayo nakakaranas ng mga oras ng pakiramdam na tayo ay naipit? Nang walang direksyon, hindi kami sigurado kung ano ang susunod na gagawin. Ngayon, hindi lang espiritual ang pinag-uusapan ko. Kahit sa career mo siguro, sa pamilya mo siguro, parang wala akong magagawa, Lord. I'm stuck here. I don't have any choice. Feeling ko, itinulak ako sa pader. Sino dito ang makaka-relate? Alam mo, may mga oras na yon, may mga sandaling yon, di ba? Siguro at muli, ito ay isang pagpapalagay. Baka pagod ka na dahil sa pagod at pawis mo.
Marahil ay nagsusumikap ka, nagsisikap na baguhin ang mga bagay, ngunit pagkatapos ay hindi nagbabago ang mga bagay. Siguro, tama. Marahil ay naiinip ka dahil malamang na hindi mo namamalayan na mag-ayos na lang. Tama? Mag-settle ka lang kasi kahit anong gawin mo, kahit anong pilit mo, wala pa ring nagbabago. Sa totoo lang, wala talagang nagbabago. Wala pa ring pagbabago sa sitwasyon mo. Marahil ay naipit ka dahil baka huminto ka sa pagsisikap, huminto ka sa pagtulak, huminto ka sa pagdarasal, huminto ka sa pagpunta sa simbahan na may umaasam na puso. Tumigil ka sa pagdarasal sa mga wika. Huminto ka sa pag-aayuno. Kung tutuusin, wala namang nagbabago. Pupunta ako sa simbahan tuwing linggo. Ibig kong sabihin simbahan, ito ay isang larawan ng isang espiritual na pagkakatulog. Dahil diyan pinanghihinaan ka ng loob. Dahil diyan ayaw mo ng subukan. Sino dito makaka-relate? Marahil ang ilan sa inyo. Wisdom Online, let me know kung makaka-relate ka dito. Makinig at makinig ng mabuti. Kakausapin kita tungkol sa ilan sa mga kasinungalingan. Kakausapin kita tungkol sa 3 pangunahing kasinungalingan na ginagamit ng kalaban sa iyong buhay ngayon para hindi ka makatulog. 3 kasinungalingan ang sinasabi ng lahat. 3 kasinungalingan. Gusto kong mag-ingat dito pero diretso na ako. Okay lang ba yon? Oo. Ngayon makinig, kung meron kang anumang mga katanungan, mamaya maaari mong tanungin ako sa ibaba, tama? Kapag nagkaroon tayo ng ating pagsasamahan. Ngunit nais kong hilingin sa iyo na panatilihing bukas ang iyong isipan at makinig sa salita ng Diyos. At makinig sa patnubay ng banal na Espiritu dahil kung ano ang aking sasabihin at ibabahagi, marahil para sa ilan sa inyo, ito ay magtataas ng kilay. Magkakasakit ang tiyan mo, kung ano man yon. Okay? Ang unang kasinungalingan, lahat ay nagsasabi ng unang kasinungalingan. Unang kasinungalingan. Muli, ito ay isang kasinungalingan ng kaaway. Sinasabi sa iyo ng kaaway na wala kang kontrol araw-araw. Ang lahat ng bagay sa paligid natin ay nagpapaalala sa atin na wala tayong kontrol. Oh, alam mo kung ano, mahirap ang buhay. Masama ang mga bagay sa paligid natin. Wala kang magagawa tungkol dito. Wala kang magagawa para baguhin ito. Wala kang magagawa para baguhin ang sitwasyon mo. Nadidismaya ka dahil sa ekonomiya. Ang lahat ay tumataas sa presyo, ngunit ang aking sweldo ay hindi tumataas. Wala na akong magagawa, natigilan ako. Frustrated ka. Hindi ka masaya sa mga pinuno ng ating bansa. Nag-aalala ka sa lagay ng panahon. Kailangan namin ng ulan. Pagdating ng ulan, nag-aalala ka sa baha. Ano gusto mo? At sasabihin mo, wala akong kontrol, wala akong magagawa tungkol dito. Tama? Frustrated ka. Ikaw ay may sakit at pagod. Alam mo, nakainom ka ng napakaraming gamot at walang gumagana at sinasabi mo, alam mo, walang gumagana, wala akong magagawa tungkol dito, hindi ko ito mababago. Walang kapayapaan sa bahay. May alitan, may hatian, di ba? May mga nangyayari sa pamilya at sabi mo sa sarili mo, wala akong magagawa dito. Hindi sila nakikinig sa akin. Muli, pakiramdam mo ay naiipit ka. Ito ang mga totoong sitwasyon, simbahan. Naintindihan ko? Pero makinig ka, totoo ba na wala kang magagawa? Hindi. Sinasabi ng lahat, yan ay kasinungalingan. Kasinungalingan yan. Simbahan, nais ng mundo na kumbinsihin ka na wala kang magagawa sa iyong sitwasyon. At si Satanas at ang kanyang mga demonyo ay abala. Gusto nilang maniwala ka na wala kang kontrol. Kaya upang mapanatili ka nila sa takot, panatilihin kang mag-alala, panatilihin kang mapanatiling balisa, panatilihin kang walang kibo, panatilihin kang katamaran, panatilihin kang pagpapaliban, panatilihin kang lumulutang. Hindi umuunlad sa iyong buhay.
Ikaw ang may control. Tingnan natin ang orihinal na disenyo ng Diyos para sa tao. Genesis 1:26. Sinasabi nito, sinabi ng Diyos, hayaan natin ang Ama ay nakikipag-usap kay Jesus at sa banal na Espiritu. Gawin ang sangkatauhan ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at hayaan silang, sabi ng lahat, hayaan mo sila. Hayaan mo sila? Hayaan ng tao, magkaroon sila ng ganap na kapamahalaan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga maamo na hayop, at sa buong lupa, at sa lahat ng umuusad sa ibabaw ng lupa. Hayaan silang magkaroon ng ganap na autoridad. Ang Diyos Ama, nang likhain niya ang tao, ay nagbigay sa tao ng ganap na autoridad sa lupa. Sabi ng lahat, 100%. 100%. Kaya kung ang panulat na ito, dito mismo ay kumakatawan sa ganap na autoridad sa buong mundo at ibibigay ko ito sa tao. Mayroon ba ako nito? Hindi. Sino ang may ganap na autoridad? Lalaki. Ang Diyos ay nagbigay ng ganap na autoridad sa tao. Efeso 1:20-22, sinasabi nito, yun na kanyang ginawa kay Kristo. Ang Diyos Ama ay gumawa kay Kristo nang ibangon niya si Jesus mula sa mga patay at pinaupo siya sa kanyang kanang kamay sa mga makalangit na lugar na higit sa lahat ng pamunuan at kapangyarihan at kapamahalaan at bawat pangalan na binanggit, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati na rin sa darating. At inilagay niya ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ibinigay siyang pinuno ng lahat ng bagay sa simbahan. Ngayon makinig, nang si Jesus ay dumating dito sa lupa at siya ay namatay sa isang krus at siya ay nabuhay na mag-uli, ang Biblia ay sinasabi na ang Diyos Ama ay inilagay si Jesus sa mga makalangit na kaharian upang umupo sa tabi niya, upang maging malayo sa itaas. Sabi ng lahat, malayo sa itaas. Malayo sa itaas. Mas higit sa bawat pamunuan, kapangyarihan. Ito ay tungkol sa mga demonyong espiritu, tama ba? Higit sa lahat ng mga bagay na ito, tama ba? At pagkatapos ay inilagay siya upang maging higit sa lahat, at lahat ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Iyan ang posisyon ni Jesus. Sabi ng lahat, Jesus. Efeso 2:6. Basahin natin. Sabi nito, at sama-sama tayong ibangon. Ngayon, ito ay nagsasalita tungkol sa iyo at ako ngayon. Ibangon kaming magkakasama at pinaupo kaming magkakasama sa mga makalangit na dako kay Kristo Jesus. Sabi ng lahat, buhay tayo. Itinaas kami. Wisdom Online, itype ito pababa. Makinig, pagkatapos ng nangyari kay Jesus, ang ginawa ng Diyos Ama ay ibinangon kanya, pinaupo ka mismo sa tabi ni Jesus sa mga kaharian ng langit. Malayo sa itaas, higit sa lahat ng karamdaman, higit sa lahat ng sakit, higit sa lahat ng problema, higit sa lahat ng sitwasyon, bawat alitan, bawat pagkakahati, bawat kakulangan, bawat kahirapan, bawat problema sa iyong buhay. You are far above that. That is your position now. Sabi ng lahat ngayon. Hindi kapag namatay ka at hindi kapag namatay ka at pupunta ka sa langit. Ito ang posisyon mo ngayon. Sinasabi nito, itinaas tayo. Sabihin ang past tense. Past tense. Tama ba? Ito ang natapos na gawain ni Jesus sa krus. Inilagay kanya doon. Ako ay nangangaral ng higit pa sa iyong pinakikinggan simbahan. Lahat ay nagsasabi ng amen dito. Amen. Dapat excited ka. Ito ang iyong katotohanan ngayon. Ito ang iyong katotohanan ngayon. At makinig, maaring hindi ito nararamdaman, tama? Maaring hindi mo nararamdaman na nariyan ka. Sa laman, oo. Ngunit sa espiritu, nandiyan ka ngayon. Amen? Makinig, kapag tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, tama ba? Kapag dinasal mo ang panalangin ng kaligtasan, sa sandaling iyon, sinasabi ng lahat ang sandaling iyon. Ang sandaling iyon. Sa sandaling iyon, tama ba? Dumating si Jesus na naninirahan sa loob mo. Ang banal na espiritu ay nabuhay sa loob mo.
ang iyong dugo ay dugo ni Jesus. Dala mo ang pangalan ni Jesus, tama ba? Kapag tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, binigyan ka ng bagong posisyon kay Kristo. Ikaw ay inilagay doon sa itaas, na koronahan ng karangalan at kaluwalhatian, nakaposisyon na umupo mismo sa tabi ni Jesus sa mga makalangit na kaharian, sa silid ng trono, sa gitna ng kapangyarihan at autoridad ng sansinukob. Nandyan ka. Who? Amen? Ikaw ay naging isang anak na lalaki at isang anak na babae ng kataas-taasang Diyos. Iyan ang iyong pagkakakilanlan. Amen? At kaya ngayon narito ka at umiiyak at nagmamakaawa ka, Panginoon, at pagkatapos ay umiyak ka, kung kalooban mo, Panginoon, hindi yan panalangin ng isang taong nasa posisyon sa silid ng trono. Mateo 16:19 sinasabi nito, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, ang mga susi ng kaharian ng langit na may kapangyarihan at autoridad na magbukas at magsara ng mga pintuan ng kalangitan. At ang Diyos sa langit, sabi, ay pahihintulutan, next slide please, Mateo 16:19. Papayagan ang anumang payagan mo sa earth. Ngunit hindi niya papayagan ang anumang bagay na hindi mo pinapayagan. Ito ay nagsasalita tungkol sa autoridad. Ito ay nagsasalita tungkol sa kontrol. Binigyan ka ng Diyos ng autoridad na gumawa ng mga shot. Anong desisyon? Ang desisyon ay isang mahalagang hakbang na ginagawa ng isang individual o grupo. Tinitingnan ka ng Diyos? Tinitingnan ka ng Diyos. Naghihintay sa iyong desisyon. Naghihintay na gamitin mo ang iyong autoridad. Lucas 10:19 is by nagsaysabing o masdan, lahat ay nagsaysabing ng masdan. Masdan, binigyan kita ng autoridad at kapangyarihan. Okay. Kung hinahanap mo ang mga salitang iyon, Pastor Celeste, ngayon ay meron na akong kapangyarihan at autoridad. Ayan na tayo. Yan ang talata ng Biblia doon. Binigyan kita ng kapangyarihan at autoridad sa, yurakan. Upang yurakan dahil sila ay nasa ilalim ng iyong mga paa. Tama? Para yurakan mga ahas at alakdan, ito ang mga demonyong espiritu na umaatake sa iyong buhay. Higit sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway at wala sa anumang paraan ang makakasakit sa iyo. Iyan ang pangako ng Diyos. May kapangyarihan kang magsalita sa mga pag-atake ng demonyo sa iyong buhay at sabihing hindi. Binigyan ka ng kapangyarihan at autoridad na yurakan ng karamdaman, yurakan ng alitan, yurakan ng pang-aapi, ang pagkakasala, ang depresyon, ang kalungkutan, ang pag-aalinlangan, ang kawalan ng pananampalataya, ang pagyurak sa paghihirap at pang-aapi sa iyong buhay upang yurakan ang mga tukso. Sinasabi ng Biblia na mayroon kang kapangyarihan at autoridad na kontrolin upang magkaroon ng pagpili, naroon tayo, sabihin oo o hindi, sawayin o tanggapin, payagan o tanggihan. Muli, simbahan, ikaw ang mga traffic enforcer sa buhay na ito. Kapag ang isang tao ay naghahanap ng pagtuturo, naghahanap ng direksyon, naghahanap kung saan pupunta, tama ba? Ikaw ang ilaw. Ibigay mo sa kanila ang katotohanan. Dapat mong ibahagi sa kanila ang direksyon mula sa banal na espiritu. Pero kailangan mong gumising. Sabi ng lahat, gising na. Gumising ka na. Wisdom Online, i-type ito pababa. Kailangan mong gumising at bigyang pansin. Oh, kayo ang mga chef, tama? Sa restaurant na ito ng buhay. When people are hungry for the word, hungry for the truth, hungry to know, friend, bakit ganon? Nagdadasal naman ako, walang nangyayari sa buhay ko. Well, marahil hindi mo alam ang tungkol dito, ngunit kailangan mo. Sabi ng lahat, gising na.
Gumising ka na. Gumising at maging alerto. Wisdom Online, i-type ito pababa. Gumising ka na. Hindi nabighani ng mundo, hindi nabighani ng mga laro, nabighani ng, alam mo, lahat ng mga palabas na ito. And I understand there's a place for that, di ba? Ngunit hindi ito dapat magpatakbo ng iyong buhay. Araw-araw, kinakausap ka ng mundo sa paligid mo. Wala kang kontrol. Wala kang magagawa dyan. Wala kang kontrol, tama? Kahit saan ka pumunta, ang iyong bank account ay may mababang balanse, ito ay nagsasabi sa iyo ba, wala kang kontrol. Ang sakit ng katawan mo, may sakit ka, alam mo kung ano ang sinasabi ng katawan mo, hoy, wala kang kontrol. Yun ang sinasabi nito, tama ba? Sinasabi ng lahat, ito ay mga kasinungalingan. Ito ay mga kasinungalingan. Kailangan mong makuha ito. Paulit-ulit ako, pero sige, ang mga ito ay lumalabag sa iyong posisyon sa makalangit na kaharian. Mayroong isang kwento sa Biblia kung saan ang isang bagay ay sapat na matapang, isang bagay, tama, ay sapat na matapang upang makipag-usap kay Jesus. Hayaan mo akong magbasa. Marcos 11:12-14. At ang kinabukasan, nang sila'y nanggaling sa Betanya, siya ay nagutom. Ito ay tungkol kay Jesus. Nagugutom si Jesus, kaya nagutom si Jesus. 13, sabi nito, at pagkakita niya sa isang puno ng igos sa malayo na may mga dahon, ay naparoon siya, marahil ay may masumpungan siyang anumang bagay doon. At nang siya'y dumating doon, ay wala siyang nasumpungang anuman kundi mga dahon sapagkat hindi pa panahon ng mga igos. Lahat ay nagsasabi na walang igos. Walang igos. At pagkatapos ay sinasabi nito, at sinagot ito ni Jesus at sinabi rito, walang taong kakain ng bunga mo pagkatapos nito magpakailanman. At narinig ito ng kanyang mga alagad. Ngayon makinig, sabi nito, sumagot si Jesus at sinabi dito, sinasabi ng lahat na ang puno ng igos ay nagsalita. Nagsalita ang puno ng igos. Tama? Muli, ang mga bagay sa paligid mo ay nagsasalita sa iyo. Ang puno ng igos na yon ay nagsalita kay Jesus. Ano sa tingin mo? Sinabi ng puno ng igos kay Jesus. Walang mga igos dito at wala kang magagawa tungkol dito? Tama ba? Yan ang sinabi ng puno ng igos kay Jesus. At si Jesus ay tulad ng nice try, eto na, walang taong kumakain ng bunga mo dito. Pagkatapos ng walang hanggan, ang tugon ni Jesus sa puno ay sumpain ang puno. Hindi an obra sa akin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung sino ang may control, iyon ang ginawa ni Jesus. Simbahan. Dalangin ko na ngayon, sinasabi ng lahat ngayon ang araw na gumising ka at nagpasya kang maging higit sa iyong mga kalagayan. Dalangin ko na magising ka ngayon at magdesisyon ka na, ako ay kukuha ng autoridad sa aking sitwasyon sa buhay. Ako ang kukuha ng autoridad sa sakit sa katawan na ito. Ako ang kukuha ng autoridad sa kung ano ang nangyayari sa aking pamilya. Kukunin ko ang autoridad sa aking pananalapi. May autoridad ka. Alam ito ng Diyos, binigay niya sa iyo. Alam ito ng dyablo, alam mo ba ito? Alam mo ba? Alam mo, makinig, hindi natatakot ang dyablo sa hitsura mo. Ang dyablo ay hindi natatakot sa iyong mga damdamin. Hindi siya natatakot kapag umiiyak ka. Hindi siya natatakot kapag galit ka. Ang dyablo ay natatakot sa iyong autoridad. Kapag alam mo mo na ikaw ay nasa ganap na autoridad at kapangyarihan. Marcos 11:23, sinasabi nito, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, lumipat ka at matapon ka sa dagat.
Ito ay si Jesus ang nagsasalita at sinabi niya, sinong gumawa nito, tama ba? Upang makipag-usap sa kanilang bundok at sabihin, alisin at itapon sa dagat. At hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso. Ngunit naniniwala na ang mga bagay na sinabi niya ay mangyayari. Siya ay magkakaroon ng anumang sinabi niya. Ang talatang ito ay nagsasalita tungkol sa lahat. Sabihin ng autoridad, makinig ka, simbahan. Maaari kang magsalita tungkol sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Maaari kang makipag-usap sa mga bagay tulad ng ginawa ni Jesus na nagsalita sa puno ng igos. Laptop. Kinakausap kita ngayon. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung sino ang may autoridad. Maging maayos sa pangalan ni Jesus. Nakausap ko ang laptop ko, ilang araw na ang nakalipas. Lampas ka na sa panganib. Nagrereklamo ako. Okay, nandun ako, nagrereklamo ako. Hindi ito gumagana, ito ay mababa, tama? Kinausap ko ito. Magsalita sa iyong mga kasangkapan, gumagana ka ng maayos sa pangalan ni Jesus, tama? Makipag-usap sa iyong refrigerator, sa iyong oven. Makipag-usap sa iyong bank account. Magsalita sa iyong katawan. Katawan, umayon sa salita ng Diyos. Gumaling ka na. Ang iyong pagpapagaling ay binayaran na 2,000 taon na ang nakakaraan. Ano pa ang maaari mong kausapin? Ang amo mo? Nako, huwag niyo utusan mga tao ha. Utos ko sa'yo, huwag mong gawin yan. May mga sinabi ako. Sabi ko, katawan mo, di ba? O katawan ng ibang tao. Katawan, ngunit hindi ang tao. Utos ko sa iyo, ikuha mo ako ng tubig. Hindi naman sa ganun, di ba? Ano pa ang maaari mong kausapin? Halika na. Gusto kong marinig ang isang salita. Sabihin mo ulit, mga pangyayari. Masasabi mong yayon sa salita ng Diyos. Magdala ng mga solusyon ngayon. Dalhin ang mga customer ngayon. Tama, magdala ng pasensya ngayon sa pangalan ni Jesus. Maaari kang makipag-usap sa iyong naghahanap ako ng salita. Halika, hindi ko na ito ituturo kung hindi ko marinig. Maaari kang makipag-usap sa iyong mga anghel. Ang lahat ay nagsasabi ng mga anghel, excited sa pastor ay, gusto kong makipag-usap tungkol sa mga anghel sa 1 minuto. Kailangan mo akong bigyan ng oras. Okay lang ba yon? Late na ako? Oo. Maaari kang makipag-usap sa iyong mga anghel. Dapat excited ka. Ito yung mabuti. Sinasabi sa awit 91, 11 hanggang 13, sapagkat iuutos niya sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo. Diyos ang Ama, tama ba? Utos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo na ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Itataas ka nila sa kanilang mga kamay upang hindi mo may untog ang iyong paa sa isang bato. Gagawin mo, tatapakan mo ang leon at cobra. Ito pala ay tungkol sa iyong autoridad. Tatapakan mo ang dakilang leon at ang ahas. Gusto kong tumuon sa verses 11 at 12. Ang Diyos, ang Ama, ang sabi, ay mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo. Makinig, sabi ng lahat, sila ay inuutusan. Tapos na, hindi mo na sila hinihintay na pumunta dito. Ang mga anghel ay inutusan at itinalaga na sa iyo. Ngayon, mayroon ka sa kanila. Sinasabi para saan? Ano ang layunin ng mga anghel na ito? Para bantayan ka. Ngayon makinig, kapag tinitingnan mo ito, ang orihinal na salitang Griego para sa salitang ito na bantay. Ibig sabihin ay bantayan ka, ingatan ka, ihanda ka, protektahan ka, alagaan ka. Sabi ng lahat, wow. Kaya ang layunin ng mga anghel ay hindi kinakailangang limitado lamang sa proteksyon. Nandyan sila para alagaan ka, ihanda ka, para alagaan ka. Mga awit 34:7. Sinasabi nito na ang mga anghel ng Panginoon ay nagkakampo sa paligid ng mga natatakot sa Kanya at iniligtas siya, pinalilibutan ka.
Meron kang mga anghel na nakapaligid sa iyo ngayon saan ka man pumunta. Pero, oo, tama, makinig, ipinaalala sa akin ng Diyos ang makapangyarihang paghahayag na ito. Kasi nung 2019, nasa sitwasyon tayo na mahirap, di ba? Nagkaroon ng maraming hamon. At nagdarasal ako sa Panginoon para sa tagumpay. Ipinahayag ko ang aming tagumpay. Nagsasalita ako ng mga wika, nag-aayuno ako. Marami akong ginagawang ministering. Marami akong ginagawa, tama ba? And I was like, Lord, ano ang kulang ko dito? Paano ang hindi ko nakikita dito? Paano dumating ang pambihirang tagumpay ay hindi darating? At ang paghahayag sa akin ay dahil hindi mo ginagamit ang ministeryo ng mga anghel sa iyong buhay. At parang ako, wow. Yan ang simulan kong matanggap ang paghahayag na iyon, sinimulan kong makita ang mga aktibidad ng mga anghel sa daigdig ng mga espiritu. I started seeing them preparing, doing things, right? But then it's not manifesting in my life kasi hindi ako nakikipagtulungan. Hindi ko sila binibigyan ng pahintulot na lumipat sa aking sitwasyon. Simbahan, nasa iyo ang autoridad. Ikaw ang may kontrol. At ang Panginoon ay nagsalita sa akin at sinabi niya, ibibigay mo ba sa iyong mga anghel ang pahintulot na dalhin ang iyong tagumpay? At ako ay tulad, syempre, oo Panginoon. At pakiramdam ko iyon ang tanong ng karamihan sa inyo ngayon. Bibigyan mo ba ang iyong mga anghel ng pahintulot na dalhin ang iyong tagumpay upang dalhin ang mga sagot sa iyong mga panalangin? Upang dalhin ang mga solusyon sa iyong sitwasyon, gagawin mo? Lahat ay nagsasabi ng amen. Wisdom Online, i-type ito pababa. Kailangan ng Diyos na bigyan mo ng pansin. Hebrews 1:14, sila ba ay mga espiritong naglilingkod na isinugo upang maglingkod sa mga magmamana ng kaligtasan? Ikaw ay tagapagmana ng kaligtasan. Sa makatuwid, ang mga anghel ay ipinadala upang maglingkod sa iyo. Kailangan mo ng ministry of angels sa iyong personal na sitwasyon? Oo. Kailangan mo rin ng ministeryo ng mga anghel kapag umabot ka, nagbabahagi ng ebanghelyo, kapag gusto mong ibahagi ang kaligtasan sa iyong pamilya, sa iyong mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan at pamilya. Sabi ng lahat, kailangan ko ang ministeryo ng mga anghel sa buhay ko. Alam mo kung paano tayo nagkaroon ng mga ahente ng AI ngayon? Pamilyar ka ba niyan? Sinong pamilyar dyan? Maaari mo talagang hilingin sa isang AI sa iyong computer na gumawa ng mga gawain para sa iyo. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang katulong sa iyong mga kamay. Kaya mo na yan ngayon. At ibinulong sa akin ng Diyos nung isang araw, mayroon kang anghel, mga ahente. Hindi ba maganda yon? Meron kang mga ahente ng anghel. Meron kang mga anghel na nagtatrabaho para sa iyo araw-araw. Hindi sila natutulog. Karamihan ng mga angels ninyo ay tulog kasi hindi nyo talaga sila ginagamit. Petiks-petiks lang. Kasi ikaw petiks-petiks ka lang din. Ito ay isang magandang paalala. Sa Acts 10, you can, hindi ko na ito babasahin, lalampasan ko. Ngunit sa Acts 10, ito ang kwento ni Cornelio. At isang anghel ng Panginoon ang nagsalita kay Cornelio, tama ba? Ngunit pagkatapos ay binigyan siya ng anghel ng tagubilin. Lahat ay nagsasabi ng pagtuturo. Kailangan mo ng pagtuturo. Kailangan mo ng mga anghel. Tama ba? Binigyan siya ng mga anghel ng tagubilin na pumunta kay Pedro at hilingin kay Pedro na ibahagi ang ebanghelyo sa kanilang pamilya. Makikita mo sa kwentong ito na kailangan mo ng mga anghel. Kailangan mong makipagsosyo sa iyong mga anghel kapag gusto mong ibahagi ang ebanghelyo. Napakaganda nito. Sa 2 Kings, Elisha at Gazai, sila ay nagising ng maaga sa umaga. At nabigla sila, tama ba? Napapalibutan sila ng kanilang mga kaaway, kaliwat kanan, tama? Mga hukbong may mga kabayo at karwahe na nakapalibot sa kanilang tahanan, tama ba?
Hayaan mo akong basahin ito. Ikalawang Hari 6:15-17 nang bumangon at lumabas ang lingkod ng Diyos, may hukbong nakapalibot sa bayan na may mga kabayo at upuan. Sinabi niya, "Sa Aba, aking Panginoon, ano ang aming gagawin?" Ano ang gagawin natin? Napapalibutan tayo, tama? 16, sabi nito. Kaya't sumagot siya, "Huwag kang matakot sapagkat ang kasama natin ay higit pa sa kanila." At nanalangin si Eliseo at nagsabi, "Panginoon, isinasamo ko, idilat mo ang kaniyang mga mata upang siya'y makakita." At pagkatapos ay nakita niya na napapalibutan sila ng kanilang mga anghel upang protektahan sila libo-libo sa kanila. Ngayon, napakaraming matututuhan natin dito sa kwentong ito. Ngunit makinig ka, Eliseo, tama. Ang propeta ay espiritual na alisto. Ngunit ang katulong, si Gazay, ay nasa espiritual na pagkakatulog. Sabi ng lahat, espiritual na pagkakatulog. Siya ay limitado sa kung ano ang nakikita niya sa pisikal. Siya ay limitado sa kung ano ang nakikita niya sa kanyang pisikal na mga mata. Simbahan, makinig. Ang pangalawang kasinungalingan ng kaaway sa iyong buhay ay ang iyong realidad ay limitado sa iyong pisikal na kaharian. Yan ay isang kasinungalingan doon. Aware ka man o hindi, ang iyong realidad ay pangunahing naapektuhan ng mga nangyayari sa kaharian ng mga espiritu, kami mo. Kailangan mong maunawaan iyon at makinig. Tulad ng katulong, tama? Dumarating ang takot kapag hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa kaharian ng mga espiritu. Nag-aalala ka, nagiging balisa ka, nagiging passive ka dahil hindi mo nakikita kung ano ang nangyayari sa kaharian ng mga espiritu. Hindi mo nakikita ang iyong mga anghel na gumagawa para sa iyo. Hindi mo nakikita ang Diyos na gumagalaw sa iyong sitwasyon at dahil doon napupunta ka sa takot. Tinitiis mo ang karamdaman, kinukonsinti mo ang mga bagay sa paligid mo, Colossus 1-13, sabi nito. Iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Inilipat ka na ng Diyos, iniligtas ka mula sa kaharian ng kadiliman patungo sa kanyang kaharian. At alam mo kung ano ang kadilimang ito. Nangangahulugan ito ng kamangmangan sa banalting na mga bagay. Kapag hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa espiritu, ikaw ay, sabi ng Biblia, ignorante. Ikaw ay nasa espiritual na pagkakatulog. Makinig, simbahan, ang problema ay lumalaban ka pa rin mula sa lupa kapag ikaw ay dapat na magdedeklara mula sa langit pababa. Magdedeklara ka daw mula sa langit pababa dahil nandoon ka. Sa espiritu, ang ikatlong kasinungalingan na gustong paniwalaan ng kaaway. At para manatili kang tulog ay walang epekto ang iyong mga salita. Pwede isang kasinungalingan. Lahat ay nagsasabi na ito ay isang kasinungalingan. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong mga anghel niya na makapangyarihan, na gumagawa ng kaniyang salita, na nakikinig sa tinig ng kaniyang salita. Ang salitang ito ay, nakikinig ito ay nangangahulugan ng kung ano ang maging matulungin, umunawa, makinig, 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 sumunod. Ang iyong mga anghel ay nakapaligid sa iyo, pinagmamasdan ka, tinitingnan ka, naghihintay. Magsasalita ba siya? Magsasalita ba siya ng salita ng may pananampalataya? Reklamo ko, naman, naku, hindi iyon ang hinihintay ko. Oh, hindi. Parang, ibahagi ang iyong kaalaman, karanasan at mga ideya. Mahalaga na ipamahagi ang mga ito upang mas maraming tao ang makinabang at matuto mula rito. Hindi. Ang mga ito ay isinaaktibo ng iyong mga salita na puno ng pananampalataya.
1 22:28, sinasabi nito, ikaw din ang magpapasya at mag-uutos ng isang bagay at ito ay itatatag mo. Ito ay itatatag para sa iyo. Gagawin ito para sa iyo at ang liwanag ng paglingap ng Diyos ay sisikat sa iyong mga lakad. Ngayon makinig, simbahan, ikaw ay may autoridad na magsalita sa iyong sitwasyon. At makinig, maaari ba nating ipakita ang huling slide na ito? Kapag nagsasalita ka ng salita ng Diyos ng may pananampalataya, sinasabi ng lahat ng may pananampalataya, nagbabago ang iyong kalagayan. Tama ba? Ang mga bagay sa paligid mo ay magkakahanay. Ang iyong katawan ay sumusunod. Demonyo, tumakas ka. Gagawin ng mga anghel ang dapat nilang gawin para sa iyo. At nagsimula kang makakita ng mga himala at supernatural na paggalaw na nangyayari sa iyong buhay. Amen? Uri ng karunungan sa online, amen? Maaari ko bang hilingin sa lahat na tumayo mangyaring magdasal tayo? Para sa ilan sa inyo, maaring ito ang una. Ngunit ngayon, gagamitin natin ang ating autoridad at utusan ang ating mga anghel, italaga sila sa mga mahahalagang aspeto ng ating buhay at gabayan tayo. Ngayon, kailangan mong gawin ito ng may pananampalataya. Sinasabi ng lahat sa pananampalataya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, bago ko gawin iyon, makinig ka. Kung nakikinig ka sa akin at hindi ka sigurado kung may relasyon ka kay Jesus, hindi mo alam kung natanggap mo na si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Ngayon, nang nakapikit ang lahat at nakayuko ang mga ulo, pakiusap. Kung ikaw iyon at nais mong tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ngayon at nais mong maisalin, nais mong ilipat mula sa kaharian ng mundong ito patungo sa kaharian ng Diyos ngayon. Kung ikaw yan, pwede bang itaas mo ang iyong kamay? Ipagdadasal kita. Akayin kita sa isang panalangin ngayon din. Sa ngayon, salamat sa mga kamay na yon. At karunungan online, kung nakikinig ka sa akin, tumayo ka lang kung nasaan ka man at sabihin ang panalangin ito pagkatapos ko. Amang Diyos, nagpapasalamat ako sa iyong pagpapadala sa iyong anak na si Jesus upang mamatay sa krus para sa akin. Ang mamatay sa krus para sa kapatawaran ng lahat ng aking mga kasalanan. At sa ikatlong araw, nabuhay siyang muli. Jesus, ngayon ipinapahayag ko, ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang aking tagapagligtas. Simula ngayon, isinusuko ko na ang buhay ko sa iyo. Sa pangalan mo, dalangin ko. Amen. Pahintulutan akong manalangin para sa lahat. Nagsasalita ako sa bawat puso, nagsasalita ako sa bawat isip, nagsasalita ako sa bawat espiritual. Ang mga mata at tainga ay mabuksan ngayon sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Para marinig mo kung ano ang sinasabi sa iyo ng Diyos, para makita mo kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay, para makita mo ang mga aktibidad ng mga anghel sa paligid mo, nakapaligid sa iyo, nagpoprotekta sa iyo, pag-aalaga sa iyo at sa iyong pamilya, sa ngayon, Kailangan mong makita at matanggap ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, kailangan kong sundin mo ako sa panalangin ito. I-activate na natin ang aming mga anghel. Marahil para sa ilan sa inyo, ito ay magiging una, ngunit gawin natin ito. Amang Diyos, ipanalangin mo ako, Amang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Nagpapasalamat ako sa iyo na ako ay isang nagwagi. Nagpapasalamat ako dahil umupo ako sa tabi mo sa makalangit na kaharian.
higit na higit sa anumang karamdaman, anumang sakit, anumang kahirapan, anumang kakulangan, anumang alitan, anumang pangyayari, yun ang posisyon ko. Ako ay anak ng Diyos. Ipinapahayag ko ngayon sa buong kapangyarihan at katotohanan, ako ang katuwiran ng Diyos kay Kristo Jesus, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Ako ay tinubos ng dugo ni Jesus. Napupuspos ako ng banal na Espiritu. Mayroon akong kapangyarihan at autoridad kay Kristo. Sa pangalan ni Jesus, naglalabas ako ng mga anghel ngayon na sadyang nakatalaga sa aking buhay ngayon at sila ay narito upang gabayan at protektahan ako. Komisyon ko sila ngayon. Sa aking mga anghel na naglilingkod, humayo at magdala ng kaligtasan sa aming pamilya, ngayon din, magdala ngayon ng mga manggagawa sa pangalan ni Jesus. Sa mga anghel na nakatalaga sa aking tungkulin, mauna ka sa akin at ihanda mo ang daan. Ipinapahayag ko na hindi ako lalakad sa kalituhan. Hindi ako magtatagal. Humayo ka. Ipakita mo sa akin kung saan ako dapat pumunta. At takayin ako sa mga taong ang puso ay handa para sa Ebanghelyo. Sa mga anghel na nakatalaga sa aking sambahayan, lumabas ka at bantayan mo ang aking sambahayan, aking pamilya, aking tahanan. Palibutan ng aking tahanan at pamilya tulad ng isang kalasag. Walang sandata na nabuo laban sa atin ang uunlad. Walang gawa ng kaaway ang makakapasok sa ating tirahan. Sa mga anghel na itinalaga para protektahan tayo, humayo kayo at bantayan ang aming mga katawan. Bantayan ang bawat miyembro ng aking pamilya. Humayo at harangan ang bawat pagtatalaga ng kaaway. Layunin ang ating banal na kalusugan. Sa mga anghel na itinalaga sa ating paglaki, humayo ka at dalhin sa aking agarang atensyon ang mga detalyadong sagot sa aking mga kasalukuyang kalagayan. Humayo at buksan ang bawat pintuan na itinakda ng Diyos. Para sa aking pagtaas sa pananalapi, humayo at alisin ang bawat hadlang, bawat pagkaantala, bawat block na ipinadala ng kaaway upang pigilan ang aking pagtaas. Sa banal na pangalan ni Jesus, buong pagpapakumbaba kong ipinapahayag at idinedeklara na ang bawat anghel na itinalaga at inilaan sa aking buhay ay ganap na aktibo, lubos na gumagana at patuloy na gumagawa para sa aking kapakanan. Ayon sa kalooban ng Diyos, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na habang nagsasalita ako ngayon, ang mga anghel ay kumikilos, ang mga demonyo ay tumatakas, ang mga himala ay nangyayari. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, na ang kagalingan ay dumadaloy sa aming mga katawan ngayon. Mga daloy ng probisyon. Sa aming mga pamilya ngayon, nagpapasalamat ako sa iyo na ang bawat pakana ng kaaway nabigo na. Simula ngayon, nasa napakahalagang at napakalaking assignment na ang lahat ng mga anghel ko. Ipinapahayag ko ito. Naniniwala ako. Natatanggap ko ito. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at sasabihin mo, Amen at Amen.